Naku po, natatabunan na tayo ng mga maiinit na issue ngayon. Ang tanong ko lang, ano nang nangyari sa order ng Supreme Court? Yung within 10 days, kailangan mag-hair follicle test ni Ngalba. Pero bakit ganito? Isang buwan na nakalipas, wala pa ring resulta. Gaarapalan na talaga ngayon, pati ba naman kataas-taas ang hukuman, hindi pinapansin. Kaya ang komento ngayon ng taong bayan, baka daw hindi umano kaya ayaw magpa-hair follicle test. Panigurado positibo. Naku po, patay tayo dyan. Next, dito naman tayo kay Mayor Magalong. Matindi ang ibubulgar nito mga kababayan. 95% daw sa Kongreso, may mga kalokohan pero hindi kinakasuhan ng ombudsman. Naku po, sinasabi ko sa inyo, talagang matindi ang ibubulgar na ito. Kaya hindi na natin papatagalin. Ito, panoorin natin. Sued all angles possible to uncover the truth about the 2025 national budget and how it was used for alleged flood control projects? If you go over all the documents that were submitted by the ICI to the Ombudsman, many of these are actually only referrals. Naku po. These are not complete investigation reports na dumaan sa isang case investigation plan. Wala. Dahil nga wala siyang kakayahan. It doesn't have the capability and the capacity to launch an investigation. Kaya most of these are actually done through interviews, tapos referrals na lang. What do you mean by referrals? Parang, ito yung mga nalaman namin, so, Ombudsman, please conduct the investigation. So, para nagkaroon ng parang nagkaroon ng isang level na sayang lang nag-create ng ICI, eventually, hindi rin niya na-perform yung kanyang talagang full mandate. No, hindi natupad ng ICI ng lubusan ang kanyang tungkulin. There are 3 senators that are now facing plunder and also bribery recommendations. You have Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, and kinasuhan na nga si Senator Bong Revilla. Sapat ba to para sa inyo? Yung 3 senador lang yun ang kumbaga may recommendation for plunder and bribery? Kung tatanungin mo personal yan, no? Kulang na kulang. Kung pwede pa nga kulang, hindi ilang kon pa yan Kung pwede mo pang i-permutate pa yung kulang na yan, may permutation pa yan Alam mo, kung ikukumpara mo yung kalokohan na ginawa ng lower house, mas matindi pa. Naku po. Kaya nga, ang tanong namin sa Mayor's for Good Governance, nasaan yung mga kasong ipinail natin laban sa mga congressman, sa mga mambabatas? Napakadami niyan. From a very personal perspective, sasabihin ko siguro na 90 to 95% dapat kasuhan yung mga congressman na yan dahil talagang marami talaga sa kanila ang nakinabang sa aking based sa aking mga nalalaman. Oo. Lalo-lalo na yung mga parking na yan. Iba pa yung sila mismo yung kontratista, sila yung supplier. Sila na lahat ang gumawa ng kalokohan. Kaya so far, so good, sabi ng mga kongresista ngayon, ng mga congressmen at congresswomen, so far so good, hindi tayo napapansin. Nakakalungkot pa nga na yung mga taong sila mismo yung nasa impeachment panel. Marami nga sa kanila doon, sila pa yung mga involved dyan Kaya lang, hirap lang magsalita. Kaya So, yung sinasabi po magsalita ninyo, sila about integrity, parang sana lumiyab sila ang sinasabi nyo, yung mga nasa House Justice Committee panel, marami sa kanila ang sangkot sa, kumbaga, sa mga kini-question natin sa 2025 national budget, siguro kahit 2024 pa,
Sila mismo yung nasa House Justice Committee panel. Ganun yun, sir. Sa committee. Allegedly. Oo, allegedly. Sabi ko sa inyo, matindi ang mga ibubulgar neto ni Magalong. Mukhang kilalang kilala rin ang tinutukoy neto, no? Yan ba si, nang dahil kay Speaker? Nang dahil kay Speaker. Nako po. Tinago ko yung asawa ko kasi wanted siya. Kilalang kilala na. Next, dito naman tayo kay Senator Marcoleta. Pero bago yan, welcome po sa ating channel. Dito sa Usapang Pinas, tatalakayin natin ang mga issues sa politika. At syempre, kung gusto mo ng mga ganitong issue, pakisubscribe naman po ang ating channel. Salamat. Ito na naman si Senator Marcoleta. Babanatan niya dito si Tutasen. Si Tito Soto. Hindi na natin papatagalin. Ito, panoorin natin. Pero sa ganitong sitwasyon po ba, ano yung pinakamagandang maging aksyon din nung minorya? Para once and for all, makamove on at po tayo at para mapakita naman sa taong bayan na yung kapakanan talaga nila ang iniisip nating lahat. Sana pumayag silang pag-usapan namin sa plenaryo, yung proposal na hindi naman kami lang ang makikinabang, lahat naman ng miyembro eh. Oho. Hindi pa nga namin napag-uusapan, ano bang balak nyo rito? Ano ba itong sinasabing mga katwiran na ito? Opo. At para sana maipaliwanag namin. Sinabi nila kagad eh. O kaya ba kayo nagmamadali dahil alam na nakalagay sa dyaryo, ilan sa inyo uulihin? Nakakita ka ba naman ng ganun? Di nakapagsalita ngayon si SP Alan. So kapag kami nagsimula bang mag-imbestiga ng Blue Ribbon, Nabanggit din ang pangalan mo eh. hindi ka rin papayag, sabihin mo nagmamadali kami dahil sa nabanggit ang pangalan mo. Isipin mo, nagkakaganito na kami. Oho. Dapat hindi nga ganun eh. Pagdebatihan namin. Ituloy ko yung pag-aalaga. Yes po. Nagpadala ng subpoena do sa Steco sa Sandigan Bayan. Para po ito Para sa... kunin yung SALN ko. Naiwan ko kung yung sa kanila binigay. Palagay ko kulang ang opo. kinunan. Oho, So gusto kong itanong sa kanila, tayo ba lahat kinunan ng SALN? Alam po ba ninyo ang proseso kung paano magre-respond sa ganitong klaseng kahilingan ng Sandigan Bayan? Oho. May rules mo ba ang Senado doon? Alam ba? kinuha ng Senado? Tinanong ko yung Opo. sabi ko doon sa dating sekretary ng Senado, Dong, sabi ko, Dong Mendoza. Dong, Yes, sabi boss. ko, sana mag-reply ka dito sa paraan ng ating tuntunin. May tuntunin tayo. Sabi niya, Sir, wala naman po tayong tuntunin. Hindi, teka muna, bago ka pa lang eh. Magtanong ka sa mga, sa mga staff mo. O kaya mamaya ka ako, pagkatapos ng lunch natin, pupuntahan kita. Yun ang ginawa ko. Dala-dala ko yung... So may talagang rules. Opo. Merong procedural report. Alam mo kung sino ang nakapirma sa procedural report, kung paano itatrato ang mga SALN namin at kung sino yung nag-access sa mga SALN. Alam mo kung sino nakapirma? Sino po? Sino pa? Si Tito Sen. President ng time na yon. President siya ng Senate. Okay. Opo. Procedural report 2019. Oho. Ang nakalagay doon, lahat ng nagre-request ng SALN, magbibigay ka lang summary. Ayun. Oho. Binigyan ko silang pareho ng sulat Opo. para ipakita ko sa kanila, ito po yung tuntunin natin. Ayun. Hindi ko naman sinabing baka hindi po nyo. Basta sinabi ko lang para magkaintindihan, ito po yung tuntunin. So alam ko po, dapat isinalig nila sa tuntunin ang lahat ng kanilang gagawin. Tama. Opo. O ba't ako bakit na ako yung SALN ko ng ganun-ganun? Oho. Ngayon, ang ikalawang tanong, lahat po ba kami kinuna ng SALN? O ako lang? Ito ba pag-aalaga, Kuya Benny? Ikaw, may anak ka rin. Aba, dapat Hindi naman pwedeng hindi ka parehas tumrato sa... Oho. Kaya ko lang nasasabi. Sa makatid, pag-aalaga daw. Oho. Pero sa panig ko, tingnan, inalagaan ba ako? Hindi naman ako nagpapaalaga na parang special child naman ako, Kuya Benny. Hindi. Parehas lang. Bilang ama din ako eh. Tama po kayo. Oho. Hindi ka pwedeng magkaroon ng paborito, pareho ang trato mo sa mga anak mo. Asan ang pag-aalaga? Yung kanilang insinuation, mabigat, Kuya Benny. Hindi kagaya ng pag-aalaga dahil meron siyang 142 billion pesos.
na ang pinatutungkulan daw nung time na yon ay si SP Chis Escudero. Oho. O, pagkatapos magwo-walkout ka. Oho. Ano ba to? Bakit kayo magwo-walkout? Ano po masasabi nyo sa issue na to? Paki-comment naman po sa comment section. At dito na nagtatapos. Kung nagustuhan mong video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Thank you for watching. Abangan ang mga susunod na videos natin. Thank you and goodbye.